Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates sa mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, or kung gusto mo sa akin, Madam Space P as in Princess, and then lagyan mo na lang ng space pa sa dulo para mas madali mong ma-search sa Facebook. Okay? So, uh, email namin virgophilippines@gmail.com. Diyan mo po ako pwedeng i-message. May mga admins ako na mag-a-assist sa'yo. If you're only willing to wait, honestly, kasi sobrang dami ko pong ginagawa sa buhay, no? Marami po akong negosyo. And yung pagre-reading, personal reading, isisingit ko talaga lang siya. So, kung kailangan mo lang talaga. At yung hindi yung nagmamadali ka, ganun. Pero meron din naman akong rush. Kung gusto mo na through video call, ayan, meron din naman tayong available na ganyan. Ako ang mag-a-adjust para sa'yo, of course, pag doon sa rush. Let's start. What do we have here for the sign of Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces? Sana mag-comment ka, basta positive lang ha, kasi hindi ako nag-aalaw ng mga negative comments. Hindi ko yun, kami dyan, mahigpit kami dyan. Kasi nag-spread kami na positivity, ayaw namin na negativity. So, let's start. What do we have here for the sign of Water Sign? Spirit guides, angel guides for the sign of Water Sign. Okay. The 5 of coins. Adjust ko lang guys yung brightness natin para mas makita yung card. By the way, gagawin ko yung reading according sa gusto kong way. Kaya kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka naman mag-next video or i-check mo na lang yung ibang videos namin. The Emperor, the Five of Coins, and the Star. Okay, this is Aquarius energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Aries is also here. Kunin ko na rin yung person mo, kakonect mo. Love reading to. You do have here the Three of Cups. Yeah. Three of Cups, Queen of Cups. Three of Cups at the bottom of the deck. The Three of Coins. And the last card is the Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Cancer, Scorpio, Pisces. Energies yung mga binabanggit ko guys hindi yung zodiac sign mo or ng person mo. Five of Coins, you're having problem pagdating sa money, finances. The Emperor, pwedeng with the boss. The Star, I feel like medyo hard to reach ngayon yung mga gustong mangyari sa buhay mo. And because you're having problem pagdating sa finances, career mo, yan, nakakita tayo ng problem sa'yo. With the Queen of Cups, I feel like you're dealing with a person na this person is pareho kayo so you could be dealing with it could be a friend or I'm feeling like yung iba karelasyon mo or ka-connect mo, pwedeng pareho kayo nagkakaroon ng problem regarding money ngayon. Pero yun sa kanya kasi ginagawa niya ng paraan para para magkaroon ng kaayusan. So parang siya ngayon, okay, may problem ako sa finances ko ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin problema lang, poproblemahin ko. Gagawa ko ng paraan para maayos ko to. So, kumbaga, sa'yo maybe you already give up. You already gave up pagdating sa career. At saka pwedeng ikaw yung tipo ng tao na medyo negative ka talaga mag-isip So, be mindful of that. Huwag ka negative. Alam mo yun? Kaya nga, kailangan positive lang tayo lagi. You know what law of attraction is? Kailangan i-apply mo yun sa buhay mo No? Yun yung nakikita natin kulang. The advice for you is to remain positive at all times. Okay? You can change your life by changing the way you think.
kaya mong baguhin ang buhay mo by changing yung sarili mo, yung pag-iisip mo, um, yung buhay mo. Yung buhay mo mismo, baguhin mo yun. Magsisimula yun sa sarili mo. Daily activities is kasama. Number 1, hindi ako nagre-recommend actually na manood ka ng news or manood ng mga something na makakapagpa-trigger ng mga negative emotions sa'yo. Hindi ko yun i-recommend. Okay? Hindi lang sa TV, sa television, pero kasama yun television, cellphone, I don't recommend watching the news. Kasi, of course, binabalita more on negative naman Napakadalang naman ng balitang positive. So, mag-focus ka doon sa negative, sa positive lang. And watch how your life na mababago siya. And then, kasi yung iba sa inyo, for example, hindi pa nagsimula ng negosyo. Hindi pa man din na tatagalan sa negosyo, ang nasa isip mo agad is, nako, palugi ito. Nako, ang hirap, ganito, ganyan. Of course, gagawa ka ng paraan paano mo ilalaban yun. Ano dapat mong gawin para hindi yun yung isipin mo? Alam mo na pala na hindi nag-workout ng mga ilang araw or ilang maybe you have to change kumbaga kailangan may plan B. Ganon, huwag ka mag-focus sa negative na hindi maganda feedback ng client, ganito, ganyan. Ano dapat mong gawin? Of course, kailangan mong makinig doon sa mga feedback na yon, ayusin kung ano yung mga dapat ayusin, and then gumawa ng panibagong hakbang para maayos yun or maiba yun. Diba? So, yung iba sa inyo, nakakuha ko ng negative thinker talaga dito. And ngayon, itong reading na to, binibigyan ka ng guidance, sinasabi sa'yo, ayusin mo. Huwag kang ganyan mag-isip. Huwag kang negative. Huwag kang nega. Okay? So, especially pagdating sa connection, maybe there's a connection in your life. Could be a friend or a lover na parang inisip mo, hindi to mag-workout kasi ganito siya, ganyan siya, ganito. Hindi mag-work. Kahit yung iba sa inyo, gusto mo talaga yung tao, but nauna sa'yo yung pag-iisip, naku, baka hindi maging okay sa akin yung ganyang setup, baka hindi mag-workout para sa amin. So, ang tendency sa halip na i-workout mo or ituloy mo yung connection ninyo kasi alam mo gusto mo, ang tendency, yung iba sa inyo iniwasan, lumayo. Ang nawalan, sino? Ikaw. Okay? So, ganun. Emotions niyo sa isa't isa. Emotions niyo sa isa't isa ng person na kakonect mo for the sign of water sign. Engagement ring is here, the sword and rose, and snake. Mirror, yeah. Could be dealing with the twin flame, the photograph, or a person in the past. Not enough. Bottom of the deck is the keys on a ring. I feel like yung ngayon nagkakakita ka na ng pagka-cut off or mga bagay na or mga tao na kailangan mo i-cut off sa buhay mo. I feel like you are cutting off a situation or a person na parang tingin mong magiging dahilan para hindi mo maabot yung bagay na gusto mo talaga maabot sa buhay mo. Ang question kasi, dapat tatanungin mo muna sa sarili mo, ano ba talagang gusto ko sa buhay ko? Diba? And then the person nakakonect mo is feeling a lot of jealousy. Maybe regarding sa past. Nagsiselos ang taong to. Pwedeng yung iba sa inyo nagkaroon ka na ng clarity ngayon kung ano talagang gusto mo na. No? But the problem is mahirap nang makuha this time. Maybe in the past napakadali pa because there's friends or people in your life na supportive pagdating dito. Their signs are there.
Pero, ngayon parang medyo lumabo or lumayo. Some of you could be dealing with your karma, karmic relationship, karmic person, karmic connection. Medyo naging maliwanag na sa'yo ang lahat. And yung iba, hindi mo maiwasan na hindi isipin yung nakaraan mo. What will happen in the near future for the both of you? Five of Swords, the Eight of Cups, and the Ten of Cups. Knight of Swords, Ace of Cups, and the Judgment. Clarify the Ten of Cups. The Lovers. Clarify the Five of Swords. Two of Cups and the Queen of Swords. Bottom of the deck is the Queen of Wands. In the near future, nakakita tayo ng magandang connection, magandang relationship, especially pagdating sa family. Family na like your parents, pwedeng ganun, or literal na family mo, magandang relasyon dyan. Pero may mga bagay na dapat talagang alisin or layuan. And I feel like may bagong marireveal or malalaman ka in the near future. Maybe regarding a connection, some kind of clarity, or pwedeng may maybe a person, malalaman mo kung ano talagang intention ng isang tao sa'yo. I feel like someone is going to reveal kung anong emotions niya para sa'yo. Aaminin niya kung anong emotions niya para sa'yo. And this would lead into a better connection or relationship possible. Ang relationship dito kasi may aamin sa'yo na kung ano totoong emosyon niya na nararamdaman para sa'yo. So yeah, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.